Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah at natapos natin yung ating unang pag-ayuno ngayong Ramadan, ngayong taon na ito. So patuloy natin isasagawa ang pagdarasal natin ng tarawih, salatu at tarawih. Kabilang sa mga purpose natin dito ay para ma-develop natin ang ating mga sarili. Hindi lamang sa pagdarasal natin ng tarawih, kundi matrain din natin ang ating mga sarili paano tayo mag-imam. Inshallah, bawat isa sa atin ay matrain kung paano mag-imam. At nang sa gayon ay may sakatuparan natin, may sagawa natin ang ating tungkulin bilang Muslim, bilang mananaliksik ng kaalaman. Alam natin mga kapatid na ang pinaka-purpose ng ating pag-ayuno, pinakadiwa ng ating pag-ayuno ay upang ating matamo ang tinatawag na takwa. Upang tayo ay magkaroon ng takwa. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yun. Ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-ayuno katulad ng pag-utos niya sa mga naunang mga tao. So anong pinakadiwa nito? Anong pinaka-purpose nito? La'allakum tattaqun. Upang kayo ay magkaroon ng ibig sabihin takwa dito sa puso natin, yung pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ittaqullaha haqqa tuqatih. Katakutan ninyo ang Allah ng tunay na pagkatakot o kaya ay ganap na pagkatakot. Bawat isa sa atin ay mayroong kanya-kanyang takwa, kanya-kanyang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. May malaki, may maliit, may malakas, may mahina. Dahil dito ay si Abdullah bin Mas'ud ay sinabi niya, sa pamagitan ng nabanggit natin na talata ay sinabi niya ang tatlong bagay. Sabi niya, itong takwa, itong pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala, an yuta'a fala yu'sa. Unang-una, an yuta'a fala yu'sa. Wa an yuzkara fala yunsa, wa an yushkara fala yukfar. Anong ibig sabihin nito, itong tatlong bagay na ito pagdating sa takwa? Unang-una ay an yuta'a fala yu'sa. Ang sundin ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag suwayin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sundin ang mga ipinagutos ng Allah. Ang lahat ng mga ipinagutos sa atin ng Allah, gawin natin sa abot ng ating makakaya. At ang lahat ng mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala ay iwasan natin. At huwag na natin sabihin na sa abot ng ating makakaya kasi kaya natin yan iwasan. Kaya na. Yung mga ipinagbabawal, talaga kung gusto natin iwasan, iwasan natin. Kung totoo o tunay na tayo ay nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. An yuta'a fala yu'sa. Sundin ang Allah at huwag suwayin, huwag lumabag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yuzkara fala yunsa. At laging alalahanin ang Allah, laging gunitain ang Allah at huwag siyang kalilimutan. Lagi natin bibigkasin ng subhanallah, masyaallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, lahat ng mga klase o alam natin na paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala, manalangin tayo palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala, para bagang dala-dala na natin sa ating pamumuhay, araw-araw, gabi-gabi, ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na lagi natin nababanggit ang Allah subhanahu wa ta'ala at huwag natin kalilimutan. Huwag natin kalimutan banggitin ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, wan yushkara fala yukfar. Ibig sabihin ay pasalamatan palagi ang Allah. Pasalamatan palagi ang Allah. Lagi kang magpapasalamat sa mga biyaya na ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag mong maliitin ang mga biyaya. Ito lang, parang hindi mo pinapansin yung mga biyaya na ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magkasahod ka, kahit na hindi naman kalakihan ng sahod mo, alhamdulillah, lagi ka pa rin magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung araw-araw ang iniisip mo yung
dagdag o yung malaking sahod o ano man dyan. Basta laging magpasalamat sa Allah sa anumang ibinigay sa atin ng Allah ng biyaya. Kumain ka, magpasalamat ka sa Allah. Yung mayroon kang pamilya, magpasalamat ka palagi sa Allah subhanahu wa ta'ala. An yushkara fala yukfar. At huwag hindi manampalataya. Huwag hindi manampalataya. Ano yung hindi manampalataya? Kasi hindi ka na magsala, hindi ka na mag-aral, hindi ka na magbasa ng Quran, itatakwil mo na yung pananampalataya mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magkakaiba nga lang ang mga level natin. Pero lagi nating tandaan na ibig sabihin, ang ating pananampalataya, ang ating paniniwala, minsan ay umaangat at minsan naman ay ito ay bumababa. Kaya kinakailangan natin yung brotherhood, yung kapatiran na laging nagbibigay sa atin ng paalaala. Hindi yung lalayuan mo yung kapatid mo o kaya yung guro mo, yung ustad mo, halimbawa, yung brotherhood. Lalayuan mo kasi, dito na naman, mag-advise naman, o sasabihin naman, magbasa ka ng Quran o mag-aral ka ng paulit-ulit na. Hindi. Huwag mong layuan. Kasi kapag nilayuan mo siya, parang itinatakwil mo yung pananampalataya, itinatakwil yung paniniwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Imbis na yakapin mo yung kapatiran mo na araw-araw ay nagbibigay sa iyo ng ibig sabihin ng paalaala o kaya ay advice. Minsan ay may mga advice na minsan natatamaan talaga yung sarili natin. Eksakto talaga sa mga ginagawa natin na minsan ay alam natin sa sarili natin na yung mga ginagawa natin ay lihis sa tamang katuruan o kaya lihis sa tamang landas, kaya kinakailangan natin yung advice ng ating mga kapatiran kasi minsan hindi natin masyado nakikita yung itsura natin, pero yung kapatid natin sa pananampalataya ay nakikita niya. Nakikita niya ang itsura natin. Nakikita niya yung mga ibig sabihin, mga ginagawa natin o anumang mga maaari na mangyayari sa atin. Kaya yun, kinakailangan talaga yung brotherhood, yung ibig sabihin, pagkakaroon ng pagbibigay ng advice, pagbibigay ng paalaala sa bawat isa sa atin. Dahil dito mga kapatid ay si Amir bin Abdullah. Ito ay may related sa takwa. Si Amir bin Abdullah, kung naalala ninyo, madalas din natin ito nababanggit. Minsan, si Amir bin Abdullah ay umiyak siya. Umiyak siya ng matinding pag-iyak nung siya ay nagkasakit. At yung pagkasakit niya yun, ayun na yung tuluyan ng kanyang ikinamatay. Ibig sabihin, nagkasakit siya ng malubhang sakit at yun ang kanyang ikinamatay. Okay. Ngayon, yung pagkasakit niya, siya ay umiyak ng sobrang pag-iyak. Okay. Tinanong nila siya kung bakit siya umiiyak ng ganong katindi, ganong talagang sobrang kanyang pag-iyak. Sinabi niya, ayatun fi kitabillah. Umiiyak ako, sabi niya, dahil lamang sa isang talata mula sa Banal na Quran na salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano itong talata na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na dahilan ng pag-iyak ni Amir bin Abdullah? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, tanging ang tinatanggap lamang ng Allah. Tingnan ninyo ha. Ang tinatanggap lamang ng Allah, mga ibada, mga pagsunod, mga ta'a, mga kabutihan, lahat, tanging ang tinatanggap lamang ng Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ay mula sa ibig sabihin, mga muttaqin, mga taong mayroong pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Napakalaking aral, napakalaking diwa, napakalaking wisdom ng ating pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, itong takwa. Kayong talata na yun na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, tanging ang tatanggapin lamang ng Allah ay yung mga muttaqun, yung mga taong mayroong pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ibig sabihin, pinaka-importante pala itong takwa na diwa ng ating pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Kaya ang sisikapin natin sa ngayon ay kung paano magiging katanggap-tanggap ang ating mga gawaing ibada, mga gawaing pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang ating pagdarasal, ang ating pag-ayuno, ang ating pagdarasal ng karagdagan ng mga dasal tulad nitong tarawih at iba pa, ang ating pagbabasa ng Quran. Lahat ng ating mga gawain na ibada o mga ta'a,
mga pagsamba, mga pagsunod, mga kabutihan na mga gawain natin ay kinakailangan pala natin yung takwa. Kaya sisikapin natin kung paano ito magiging katanggap-tanggap doon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sayang, mapapagod lang tayo pero hindi pala magiging katanggap-tanggap. Kaya yun mga kapatid, paalala sa ating lahat na ang pinakadiwa, ang pinaka-purpose, ang pinaka-wisdom ng ating pag-ayuno sa buwan ng Ramadan ay ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tulad ng sinasabi natin na every matapos ang 4 rak'a ng ating pagdarasal ng tarawih ay magkakaroon tayo ng ganito, mga kunting paalaala. Inuunahan ko lang kayo para inshallah pagkatapos nito ay sino naman ang pwede na magsalita dito. Kasi hindi lamang para upang makapagbigay ka ng reminder, alaala, payo sa iyong kapwa, kundi para ma-develop mo rin yung sarili mo kung papaano magsalita sa harapan. Kasi ang dami-daming mga tao na mga professional, mga educated, mga nag-aral, pero hindi nila kayang i-deliver yung kanilang mga natutunan, yung kanilang mga pinag-aralan. Lalo-lalo na dito sa ating pananampalatayang Islam. Mag-aral tayo, hindi lamang mag-aaral. Mag-aaral ka ngayon, kung mag-aaral ka dito sa IPC o sa KPCC, ay hindi lamang para matuto ka, kundi para ma-develop mo rin yung sarili mo, papaano mo ito ibahagi sa iyong kapwa. Tandaan natin, hindi lamang tayo matuto, kundi ma-develop natin ang ating mga sarili, paano natin ibahagi ang ating pananampalatayang Islam, yung mga natutunan natin.